Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blanes sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay makakasama naman natin mula sa Legal Division Regional Adjudication Branch 1, Attorney 4, si Attorney Corinne Madeline C. Flores Fontanilla mula sa HSAC. Magandang umaga po, Attorney Corinne. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig, sa ating viewers at sa iyo, Miss Ven. Good morning po. Good morning. At ang topic natin ngayon ay anong gagawin pagkatapos matanggap ang desisyon sa verified complaint. Kasi nung mga nakaraang episodes nga, ito, napag-usapan natin yung mga jurisdiction ng HSAC, paano yung i-file, yung mga verified complaint, at kung ano yung mga proseso, no? Pagkatapos ito maisumite sa HSAC. Ngayon naman, katulad ng sinabi natin, ano ang mangyayari na kapag natanggap na ng mga party, yun nga, nagrereklamo at saka inirereklamo, itong mga ano na to, no? Yung itong mga desisyon galing sa regional adjudicator. Pero bago yun, Attorney Corinne, baka pwede mong banggitin, ano ba yung regional adjudicator na ito? Yes po. Sa ating pong 11201 po, no, RA 11201, ang ating regional adjudicator po, meron po tayong chief regional adjudicator, meron din po tayong mga assistant regional adjudicators po. Sila po ang head of office na sila po ang may authority na magdinig ng mga kaso sa ating ahensya at the same time mag-issue po ng decision on the case filed with us po. Ayun. So, ayan na nga. So, ano mangyayari nga kapag natanggap na itong mga ano na to ng mga parties o yung nagrereklamo tsaka nirereklamo, no, yung decision nga galing dun sa adjudicator natin na ito? Yes po. So first po, una, no, kapag natanggap po ng mga parties ang desisyon mula sa regional adjudicator, maaari po kasi na kontento na ang mga parties. Pareho po silang kontento sa desisyon na inilabas ng ating regional adjudicator. Then yun na po ay pwede na po nilang i-execute o antayin po na mag-comply po ang each party sa mga obligasyon na nakasaad sa desisyon. Ms. Ben, kung hindi naman po kontento kahit isa lang na partido sa ating kaso po, no, ay meron po siyang statutory privilege na mag-apela. Ito po ang remedy ng ating aggrieved party. Oh, Yes, po. as aggrieved party? Yes po. Okay. So, ano yun? Yung statutory Privilege, yes po. privilege? Yes. Opo. Tinatawag po natin siyang statutory privilege dahil meron na pong jurisprudence na nilabas ang ating Supreme Court na ang right to appeal po ay hindi po yan natural right. Hindi rin po yan component ng due process. Ito po ay maaaring gamitin o i-apply ng ating mga aggrieved parties, pero kailangan po ito ay na sumasang-ayon sa nakalagay po sa batas na procedure na applicable po sa ahensya. Dito po sa atin sa HSAC, meron po tayong End-Bank Resolution number 8, Series of 2021, o ating HSAC Rules of Procedure na nagsasabi pong within 15 days from the time na na-receive po ng partido ang desisyon at gusto niya pong mag-appeal, ay kailangan po siya mag-appeal within that time frame lang, Ms. Ven. Okay. So, meron palang parang prescriptive period, ano, na pwede lang silang mag-apela. Yung aggrieved party po ito, Attorney Corinne, ano? Yes po, tama yan, Ms. Ven. Okay. Pero pwede din ba yung hindi aggrieved, yung nagrereklamo, pwede din ba siya mag-apela? Maaari din po siya mag-apela kung sa tingin niya po na may part po sa decision na hindi po favorable sa kanya. Okay. So ito yung mga pwedeng gawin ng mga partido kung sakaling matanggap nila itong resolution na ito mula dun sa adjudicator. Tama ba yon, Attorney Corinne? Yes po, tama po yan, Ms. Ven. Okay. So yung aggrieved at saka yung nagrereklamo, pwede pareho sila na mag-apela. Tama po. Ayun. So, paano ito? Halimbawa, merong ano dito, paano kung yung apela ay hindi tama na i-file o hindi umabot nga daw dun sa araw na itinakda?
Tama po, Ms. Ven. So, under our rules po, meron po tayong tinatawag dismissal on the appeal. Pag dismissal on the appeal po, yan po ay under Section 19 Rule 126 ng ating Extract Rules of Procedure. May mga grounds po dyan na nadidismiss ang appeal. At ang isa pong ground dyan ay hindi po pag-file on time doon sa 15 days na pinibigay ng ating batas para po sa tayo mag-apela. Okay, so isa yung hindi eksakto dun sa oras yung pag-aapela. Yun yung isa sa mga grounds. Pero bukod doon, Attorney Corinne, meron pa bang iba mga ground na Yes po. pwedeng, Yes po. Kadalasan po, Ms. Ven, no, kapag hindi po nag-file ng appeal fee ang ating appellant, yan po, maaari pong ground for dismissal yan. Pangalawa po, hindi po nagbayad ng appeal bond or insufficient po yung appeal bond na pinost po ng ating aggrieved party. Kapag sum of money or money judgment po ang desisyon. Maaari din po kapag hindi po naservan ng appeal memorandum ang kabilang partido, ayan po ay mga grounds for dismissal po natin. Ganun po. Okay. So ito pala yung mga grounds ng dismissal dun sa mga apela. Number 1, pag hindi ka on time, madidismiss. Tapos number 2, yun nga, pag hindi naka ng fee, tama ba? Tsaka yung bond. Ayun. So yung tatlo na yun pala, pwedeng maging grounds for... May mga iba pa po. marami pa. Okay, so... Nasa Section 119 po yan ng ating Okay. So, tatlo lang pala ito dun sa marami, Attorney Corinne. So, dapat kung magtanong ka agad kayo sa HSAC, baka mamaya nandun yung may mga ground doon na hindi kayo pwedeng may mga ground doon na nagawa ninyo at pwedeng madismiss yung inyong apela. Attorney Corinne, paano kung may natanggap daw na apela galing sa aggrieved party sa loob ng takdang panahon, ano po ang mangyayari naman doon sa verified complaint? Okay. Para po masagot po natin yan, Ms. Ben, kailangan talakayin natin ang procedure po sa pag-file ng appeal. Dito po sa ating tanggapan po, ang aggrieved party, either the respondent or the respondent or the complainant po, can file ang tinatawag po natin na appeal memorandum. Okay po. So, ang appeal memorandum po na ito, Ms. Ben, yun nga po, kailangan pong may kalakip na appeal fee. Kung judgment money po ito ay dapat po may appeal bond. Okay. Tapos po na-servan po ang kabilang party ng appeal memorandum na ito. Ganun po. So, sa aming level po, sa aming ahensya dito po sa RAB level, dito po isinusumite itong appeal memorandum. Okay. Once na na-receive po ng aming RAB ang appeal memorandum na ito, kami po ay minamandato ng ating rules na i-prepare po ang docket of the case. Meaning to say, lahat po ng pleading, lahat po ng dokumento na isinumite mula day 1 po, from the verified complaint hanggang sa huli, ito po ay aming isinasaayos. Ang case file o ang case docket po, kasama po ang summary of proceedings, ay aming pong ini-elevate or binibigay at ipinapadala po sa commission para po sa pagdinig ng apela nila. Within 15 days lamang po yan from the time na na-receive namin ang appeal memorandum. Okay. Ganun po siya. Okay. So within 15 days, naka-docket na yon, tama ba, Attorney Corinne? Docketed na lahat yon. Yes po, within 5 days po, Ms. Beth. Kailangan na i-pass na po namin siya. I-pass. Okay. So yun, ito yung gagawin, kung halimbawa nga dun sa verified complaint na yan. So, eto, may isa pang tanong. Paano daw kung walang natanggap na apela sa desisyon? Pwede ba yun? Paano kung walang natanggap na apela sa desisyon? Ano po yung susunod na gagawin ng nanalong partido? Para maisagawa na daw yung nakasaad doon sa desisyon. May ganun bala, Attorney Corinne? Yes, Ms. Ben. Okay. Opo. Parang magandang news po yan sa ating nanalong partido dahil kapag wala pong apela from both parties within 15 days po, from the time na na-receive nila ang decision po, ang decision na yan na inisyo ng ating regional adjudicator po ay magiging final and executory po. Okay. So, okay. Pero may nangyayari talaga na walang nag-aapela sa mga ganon? Yes po, Ms. Ren. Yan po ay good news sa ating mga parties. Kunyari po ang isang partido po ay willing naman na mag-comply. Kung sa tingin niya, fair naman po ang desisyon, nagkamali po siya, willing to comply po doon sa obligasyon na nasa desisyon,
wala na pong nag-a-appeal. Okay, okay. Pagka ganito, Ms. Ben, pwede po na mag-file po ang isang partido, lalo na ang interested party na ma-execute yon ng motion for execution or motion for the issuance of the writ of execution. Okay. Ano naman yung writ of execution na yan? Kasi ito, sabi mo, ito na yung susunod, ano? So, ano yung writ of execution? Yes, Ms. Ben. Very important po yan, no? Ang writ of execution para po hindi lamang nananalo ang isang partido sa kaso, hindi lang lamang sa papel, kung hindi sa katotohanan. Ang writ of execution po ay ini-issue ng ating regional adjudicator kung saan po unang nadinig ang kaso. So sa aming ahensya po, dito po yan sa RAB level. Okay. Ito po ay ini-issue ng ating regional adjudicator na ginagamit po ng ating sheriff para po may authority siya na ine-execute niya po ang decision ng regional adjudicator. So, Ms. Ven, ang pag-issue ng writ of execution, maaaring may dalawang paraan po yan. Una po ay ang motu proprio na tinatawag natin or at the instance of the regional adjudicator po yan. Meaning to say, pag nakita po ng regional adjudicator na karapat-dapat na pong mag-issue ng writ, mag-i-issue na po siya ng writ of execution at their own instance. Okay? Ang pangalawa po na proseso ng pag-issue po ng writ of execution is upon the motion po ng interested parties. Ibig sabihin po, lalo na po yung normally yung mga nananalo po yan sa kaso at hindi nila nakikinita na nagko-comply ang kabilang party, nagpo-file ngayon po sila ng motion for execution or motion for the issuance of writ of execution. Kaso hindi yan simple. Kailangan po kapag nag-file sila ng motion for execution, may nakalakip po yan na original or certified true copy ng certificate of finality. Ibig sabihin po, katunayan na hindi na po nag-apela ang sinumang partido at naging final and executory na po ang desisyon. Pangalawa po, kapag doon sa mga old cases po, applicable po ito. Kapag dating HLURB po ay dumaan sa proseso papuntang Office of the President, kailangan pa rin po ng declaration or order of finality from the Office of the President. Or umabot naman po sa commission, kailangan po ng entry of judgment or certificate of no pending appeal with the Court of Appeals or with the Supreme Court kung umabot po ng ganung level ang apela para po ito po ay makumpleto na isumite po sa ating regional adjudicator. Ganun po. So, medyo mahaba, mahaba pala yung mga proseso. So, gaano katagal tumatagal yung proseso na yon? Kasi, ang dami, pupunta ka pa dun sa order of finality, meron pang mga, kung hindi, yun yung kanina, yung motion for the issuance, pagka hindi, pagka wala pang nai-issue ba? Tama ba? Nai-issue na writ of execution? Tama ba yun? Yes, okay. Ms. Ben. Oo. So, kailangan mo pang mag-motion. Gaano katagal yung bawat isa na ginagawa na yun? Like, for example, siguro yung motu proprio, medyo mabilis lang yun. Pero yung mga iba na may mga iba pang kailangan, parang gaano katagal yung proseso? Opo. Yung pag-file po or pag-secure po ng mga certificate of finality, pag sa Office of the Executive Clerk of the Commission naman po yung hinihingi, mabilis lang nila yun na i-issue as long as meron po tayong katunayan na yun nga po wala po tayong naapilang kaso sa Court of Appeals. Ngayon, dun sa Court of Appeals po, yun ang hindi natin control po, I'm sure meron din po silang time frame to issue the certificate of finality. Pero once meron po yun, ma'am, ilagay lang po yun sa motion for execution. Pag na-submit na ito sa ating regional adjudicator, meron pa po kasing chance ang ating kabilang party na mag-file ng opposition on the motion within 5 days po. Ayun. So, meron pa pala. So, pag nag-file ka ng motion, meron ding karapatan yung isa na mag-file din. Yes po. Okay. Maaari naman hindi lang po siya opposition, Maaari po, Ms. Ben, na wag na po kayong mag-issue ng writ of execution dahil magko-comply na po ako. Maaaring gano'n naman po ang ilagay po. Kung maaari pong sabihin nila na meron po talaga kami i-final na apela. So, hindi pa po yan final. Wag po kayong mag-issue ng writ. Maaaring gano'n din po, Ms. Ben. So, okay. Once na natanggap naman po ng kabilang party, yun nga po, ang motion, mag-file po siya ng opposition within 5 days. Ngayon po ang ating regional adjudicator ay maaari pong mag-issue na po ng order within 15 days
Pag natanggap na po ang opposition or kung walang opposition na dumating, no, from the lapse of time ng 5 days, within 15 days po, pwede po siyang mag-issue ng order kasama po ang writ kung ito ay already necessary po, so and proper. Pero maaari din, Ms. Ven, no, na kung sa tingin po ng ating regional adjudicator ay kailangan na mag-set ng hearing para madinig niya ang posisyon ng both parties on their motion and opposition, maaari po mag-set ng hearing ang ating regional adjudicator. And from that time na nag-set po ng hearing, may 15 days ulit po siya to issue an order or and the issuance of the writ of execution. So sa ating ahensya, Ms. Ben, hindi po matagal ang proseso. Kumbaga, from the time na na-receive po ang motion, may 5 days to oppose. Kung wala naman, may 15 days na po to issue an order si ating regional adjudicator. Okay. Medyo hindi lang po natin sigurado sa time frame, Ms. Ben, yung pag-secure po ng certificate of finality, yung entry of judgment from the Court of Appeals. Ayun, oo. Pero sa HSAC, 5 days at saka 15 days, 20 days. Yes po. 20 working days. Calendar days po. Okay. So, yun. Ang talagang ano lang natin dyan, yung sinasabi mo order of finality at saka yung sa Court of Appeals, yun ang hindi natin hawak. Yun ang hindi hawak na HSAC, no? Kaya, hindi pa rin natin alam kung gaano katagal talaga yung time frame, yung gaano katagal yung panahon. Anyway, so may ano dito paano daw, meron din time frame kung hanggang kailan lang makakapag-file ng writ of execution? Yes po. Kung kailan po mag-file ng motion for the issuance of the writ of execution. Bale, under the rules po natin, Ms. Ben, no, meron pong 5 years ang ating interested party na mag-file ng motion for execution or motion for the issuance of the writ of execution from the time naging final and executory po ang decision. Pero kung halimbawa lumampas na dun sa years na yon, dun sa time frame na yon, ano na mangyayari, Attorney Corinne? Yes po. Yung una ko pong nabanggit yung within 5 years po, yun po ang tinatawag natin na execution by motion. Okay. Kung dun sa katanungan niyo po na pag lumampas pa ng 5 years, pwede pa ba na mag-file ang ating interested party para ma-execute? Tama lang po, na mag-file po siya. Ano po kaya po ang ating batas ay nagbibigay ng up to 10 years po from the time na naging final and executory po ang decision to file naman an independent action. Ito po yung tinatawag natin execution by independent action. Ayun. So, mahaba din pala. Binibigay na natin sa kanila, di ba? Time frame. Ayun. Nako. So, hopefully ay nalinawan ng mga natin, yung mga nakikinig sa atin tungkol dito sa proseso dito sa mga verified complaint na ito, Attorney Corinne. Pero may mga gusto ka pa bang idagdag, Attorney, na hindi ko na itanong sa'yo kanina? Ang tatandaan lang po ng ating mga viewers po, ng ating tagapakinig, since ang statutory privilege na po ito, kailangan pong basahin po natin ang rules of procedure po para po hindi po mateknikal ang pag-dismiss ng appeal. Kung talaga naman pong merong merits po ang pag-appeal, kailangan po na sumunod tayo doon sa requirements na isinasaad sa ating rules of procedure. Dahil sayang naman po kung talagang ka-appeal-appealan naman po ang kaso at hindi ko sumunod na na-dismiss dahil lang po dyan. Pero ang aking nasasabi din po, Ms. Ben, kapag fair naman ang ating desisyon, mag-comply na lang po tayo sa desisyon ng regional adjudicator po. Ganun po, Ms. Ben. Oo, yes, tama po. naman. Oo, kung sa tingin nila ay fair naman, okay. At kung hindi nila naiintindihan, Attorney Corinne, yung mga nakalagay na mga rules doon, siguro humingi din sila ng tulong, doon sa mga pwedeng mag-explain sa kanila o magpaliwanag sa kanila para Yes, Ms. Ben. Oo. Opo, tama po yun. Ang aming tanggapan po ay very open po sa lahat ng inquiries regarding our procedure po para po magabayan ng aming mga stakeholders po sa tamang proseso po sa aming ahensya. Kaya po, Ms. Ben, kung meron pong katanungan pa ang ating mga viewers na hindi po nila matanong ngayon, maaari po silang mag-email sa ating
Public Affairs Division at info@hsac.gov.ph. Ang aming Facebook page din po at ang aming website po ay substantial enough naman po to inform them kung ano po ang ating mga procedures. At saka, Ms. Ven, gusto ko lang po sabihin na kung meron po silang mga inquiries po regarding sa HSAC po, no, very open po ang lahat ng ating 16 quasi-judicial agencies from mula north hanggang south po ng Philippines to accommodate their questions po, Ms. Ven. Ayun, okay. Bukas na bukas ang HSAC. Okay. Thank you, Attorney Corinne, sa oras. Sa susunod ulit. Thank you, Ms. Ven. Opo, maraming salamat po sa ating viewers, sa ating tagapakinig, sa lahat po ng sumasakop sa ating estasyon at sa iyo, Ms. Ven. Maraming salamat. Thank you. Okay, si Attorney Corinne mula sa HSAC, Attorney Corinne Madeline C. Flores Fontanilla.